Pinag-aaralan na ngayon mga kababayan ng DepEd yung proposal na ibalik na lang yung dating old academic calendar dito sa ating bansa. What? Tayo rito talaga. Okay na yung dati. Pinag-ialaman ng mga dilawan. Yan kasi gaya-gaya tayo. Litong-lito na yung mga mag-aaral. Okay na pag ganitong April po, bakasyon. Di ba ganon? Doon tayo lumaki. Pag Marso, hanggang first week ng April po, yun ang pinakang mahaba ng pagtatapos ng mga mag-aaral. That will be the start of long vacation and summer classes. Yun dati yung kinasanayan natin, binago dahil daw sa climate change. Nagparapaniwala kasi kayo dito sa climate change, global warming. Tingnan na ninyo yung nangyayari tuloy. Summer ngayon, ang init-init. Yun sa Laguna po, last week, ano nangyari? Ayun. Dahil sa sobrang init, nasa classes pa yung mga, imbis na nasa pagbakasyon na ngayon. Diba, nagsipag-collapse yung mga mag-aaral. That's the reason why, mga kababayan, comes this proposal, ibalik na lang anya sa dati. Because sa inyo mga taong ito, napaka-amateur ninyo eh. So, ito ang balita ngayon mga kababayan. The Department of Education said that it will form a group to study the proposal to return to the old academic calendar where school breaks run from April to May. Ito na yung ginasanayan natin. Pag Abril, mga kababayan, hanggang Mayo, bakasyon. Yun din yung panahon ng fiestahan dito sa ating bansa. Libre yung mga tao mag-enjoy. Ngayon, ang bakasyon yata July. Di ba? Noong panahon mga kababayan, pag Marso, excited na po yung mga eskwela, yung mga students, lalo na yung magsisipag-graduate. Kasi ito yung graduation season, graduation month. Yung Marso, last part of March, yun ang graduation. Ang iba, April, first week ng April, yun ang pinakang late, mga kababayan noon. At maganda yung mga graduation activities. Bakit? Mainit yung panahon, hindi maulan. So, pwedeng gawin outside. Di ba? So, napakaganda yung mga activities, school activities. Tapos, Semana Santa, ito Holy Week. Di ba kasyo na po? Ngayon, Holy Week mga kababayan, may klase pa yung mga estudyante natin kasi pinakialaman ng itong mga amateur na mga taga pinakialaman po. So, yung graduation month naging July na. You see? Kasi ang rason nila noon mga kababayan, sa ibang bansa niya kasi ganon. Sa ibang bansa, iba naman yung klima nila doon. Di ba? Tayo rito, mga kababayan, dry and wet season lang. Sa kanila kasi, may winter and fall. 4 seasons sila. Tayo baga niya, Mr. Maravillas, 4 seasons din. Dry season, wet season. Marco season, Juma season. Wala na, patay na si Juma season eh. Kaya 3 seasons na lang po tayo. Marco season, buhay pa. What? So, sabi rito po, in an ambush interview, DepEd spokesperson Michael Pua said
the department has taken into consideration suggestions to return to the old calendar to avoid holding classes in the summer heat. Oh, you see? O ngayon, nagsisisi na kayo kung bakit binago ito. Ngayon, gusto ninyong ibalik. What? POA said, however, that previous proposals supporting the August class opening were based on reports of students struggling to go to school during typhoon season from June to August. Anong June to August ninyo dyan? Hindi ninyong pinag-aralang maigi. Ang typhoon season po dito, all months, all year round, yung typhoon season. Paano nasabi ninyong June to August? Yung malalakas na bagyo rito, November. November, December tumatama yung mga malalakas na bagyo. Tapos, inopen ninyo, June to August yung yung base ninyo, yung rainy season na June to August. Mali-mali yung base ninyo sa inyong mga aksyon. So ngayon, sabi rito, yung DepEd perform daw sila ng isang grupo para pag-aralan uli. So that once we give a decision daw, we have a proper basis for it. Ano pa yung gusto ninyong malaman na proven na po siya? Maganda na yung dati po eh. Pag maulan, di wag papasok. Pag bahang-baha sa mga kalsada, that is, normal. Pag may bagyo, may typhoon signal naman po. So, anong problema ninyo doon? Suspended yung klase at trabaho. Di man kailangan pakialaman pa ninyo yung school calendar, yung old school calendar. Ibalik na ninyo. Para next year, maayos na. Balik na tayo sa dati. So sabi rito sa balita, for years, DepEd resisted to synchronize its calendar with the new academic calendar in higher education, which the Commission on Higher Education recommended for state universities in 2019 to cover the same period as the government's fiscal year. However, DepEd had to delay its class opening in 2020 from June to October when it transitioned to blended learning during the pandemonium. Since then, it has scheduled class openings in August. Nagkalito-lito na po yung mga mag-aaral, pati kaming mga parents, nagkalito-lito na kami. Disoriented na eh. Di mo maintindihan kung bakasyon na ba o may eskwela pa. Di ba? No, automatic yun sa isipan natin. Pag Marso na niya, graduation. Pag Abril na, bakasyon na hanggang Mayo. Pag Mayo, fiestahan. Di ba? Pag June, yon, start ng opening of classes. After June 12, Independence Day celebration. Ganun lang. Madali yung recall, madali maintindihan. Kasi we used to it for so long. Already, binago ninyo. Hindi na maintindihan ng mga magulang kung kailan na ba yung graduation. Yung bakasyon ng mga bata, parang wala nang bakasyon eh. So sabi dito mga kababayan, this school year is the first time that most public schools will hold full face-to-face classes during the summer months, giving the agency a test case on whether its students and personnel can cope with hotter classroom environment. Nagsipag-collapse yung mga mag-aaral po doon sa Laguna dahil sa sobrang init po. So sabi rito, a survey of around 11,000 teachers conducted in the last week of March found that at least 67% of public school teachers experience intolerable heat inside the classroom, distracting students and affecting their attendance. Hindi na mapakali yung mga bata, pati yung mga guro. Parang nasa
nasa oven sila dahil sa sobrang init po sa loob ng classroom. Siksikan sila. Ibalik na lang po ninyo sa dati. Wag nang masyado pang matigas ang ulo ninyo. Tagal na niyan na ginagawa natin. Wala man tayong problema. Kayo lang naman gumawa ng problema niyan. Binago ninyo bigla. Anyway, yun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto niyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.